Ang bigat ng katahimikan ay nagbukas ng isang kuwento. Kuwento ng galit, paghihiganti, at kawalan ng pag-asa kung saan dalawang sugatang kaluluwa ang nakatakdang magharap, bagaman magkaiba ang kanilang mga laban. Si Mars ay ramdam na unti-unting gumuho ang kanyang pangalan at kabuhayan. Araw-araw ay malamig na pagtanggap mula sa dating mga kliyente, mga tawag na hindi sinasagot, at mga kontratang biglang kinansela. Ang hinala ay unti-unting tumigas hanggang maging tiyak. Sa likod ng lahat ng ito, iisa lamang ang nakikita niyang pangalan, Thea. Sa kanyang isip, siya ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Si Mars ay lalaking ibinuhos ang lahat ng oras, lakas, at dangal sa kanyang trabaho. Ang pagbebenta ng bahay ay hindi lamang mga istruktura para sa kanya, kundi mga sagisag ng bagong simula para sa kanyang mga kliyente. Kaya nang mawala ang lahat, ang kanyang damdamin ay naging apoy, handa ng sunugin ng lahat. Samantala, si Thea ay namuhay sa mundong puno ng takot at pangangailangan. Bawat tahimik na gabi ay ginugulo ng katotohanang nais niyang takasan. Kailangan ng kanyang kapatid ng agarang gamutan, at ang kanyang kinikita lamang ang kanilang lifeline. Ang kabiguan sa pagbebenta ng bahay ay hindi lamang propesyonal na pagkatalo. Ito ay banta sa kaligtasan ng kanyang mahal sa buhay. Nilamon siya ng tunggalian, isang kaluluwang naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at takot. Bawat araw na walang benta ay parang orasan na tumitiktik patungo sa trahedya. Sa desperasyon, gumawa siya ng mga hakbang na alam niyang mali, mga salitang nakabalat kayo sa ngiti, mga chismis na sinadyang ikalat, lahat upang maprotektahan ang kanyang posisyon. Ngunit hindi niya inakalang ang mga hakbang na ito ay magdadala sa kanya sa matinding banggaan kay Mars. Nang marinig ni Mars na si Thea ang sumisira sa kanyang pangalan, tuluyan nang naputol ang kanyang pasensya. Para sa kanya, hindi na ito negosyo. Ito ay personal na kahihiyan. Ang pagtataksil at kawalan ng hustisya ay lalo pang nagpasiklab ng kanyang galit. Nagtagpo ang kanilang landas sa isang lugar na puno ng usok, ingay, at malamig na mga mata. Hindi naghintay si Mars. Mabigat ang kanyang mga hakbang, naglalagablab ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang mga kamao sa matagal na pinigilang galit. Bigla siyang sumugod kay Thea. Ang sandali ay tila tumigil, ngunit para kay Thea ay napakabilis. Sa isang iglap, ay naramdaman niya ang marahas na paghila sa kanyang buhok. Bawat hibla ay sagisag ng kanyang dignidad na winawasak. Kinaladkad siya ni Mars patungo sa tumpok ng basura, kung saan ang mabahong amoy ay humalo sa kanyang luha at takot. Naghanap ng simpatiya ang mga mata ni Thea, ng kamay na tutulong. Ngunit malamig ang mga tao sa paligid. Pinanood lamang siya sapagkat malinaw ang babala ni Mars. Sino mang tutulong kay Thea ay makakaharap ng kanyang puot. Sa kaguluhan, ramdam ni Thea ang bigat ng galit ni Mars sa bawat segundo. Hindi lamang ito pisikal na pananakit. Ito ay manifestasyon ng kapangyarihan at paghihiganti. Sumisigaw ang kanyang konsensya sa loob. Naalala niya ang kanyang may sakit na kapatid, ang mga gabing walang tulog sa ospital, ang mga desisyong ginawa niya sa desperasyon. Ngunit sa sandaling iyon, walang paliwanag, walang pakiusap ang makapipigil sa galit ni Mars. Para sa kanya, ito ang matagal na hinihintay na hustisya. Ipadama kay Thea ang sakit na kanyang dinanas nang wasakin ang kanyang kabuhayan at dangal. Ang katahimikan, matapos ang kaguluhan, ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Dahan-dahang iniwas ng mga sakse ang kanilang mga mata, habang si Thea ay nakahandusay, wasak sa loob at labas. Bahagyang humupa ang galit ni Mars, ngunit nanatiling sugatan ang kanyang kaluluwa. Maaring nailabas ang galit, ngunit ang sugat ng pagtataksil at pagdurusa ay hindi madaling maghilom. Sa huli, ang kanilang paghaharap
ay refleksyon ng dalawang taong nilamon ng sariling emosyon. Parehong biktima ng takot, galit, at desperadong mga pagpili. Ang puot ni Mars at ang kawalan ng pag-asa ni Thea ay nagbigkis sa kanila sa isang kuwentong puno ng kasinungalingan, sakit, at lihim. Isang kuwentong unti-unting huhubog sa takbo ng kanilang mga buhay. Matagal nang kilala ni Mars si Paulo, ngunit puno ng puwang at katahimikan ang kanilang ugnayan. Hindi kailanman tunay na pag-uusap. Minsan, si Mars ay respetadong empleyado ng isang kilalang kumpanya. Masipag, kalmado, at kilala sa profesionalismo. Ngunit sa likod ng maayos na anyo, unti-unting gumuho ang kanyang mundo habang nasasangkot siya sa isang iskandalong hindi niya kailanman inakalang darating. Sa panahong iyon, nasa tabi ni Mars si Thea, isang babaeng minsang naging malapit na kaibigan. Ngunit sa huli, ay siya ring naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sa loob ng opisina, kung saan sila minsang magkasamang nagtrabaho, unti-unting gumuho ang pangalan ni Mars. Kumalat ang mga chismis, mga hatol na ipinapasa sa pamamagitan ng mga tingin, at mga bulong na unti-unting sumira sa kanyang reputasyon. Lumitaw ang mga paratang na siya raw ay nasangkot sa isang lalaking may asawa. Isang akusasyong walang patunay, ngunit kumapit sa kanyang pangalan na parang aninong ayaw lumisan. Mula noon, hindi na muling nagkasundo sina Mars at Thea. Ang dating pagkakaibigan ay nauwi sa malamig na tinginan, mapanirang salita, at katahimikang mas masakit pa kaysa sigaw. Si Thea, na minsang pinagkatiwalaan ni Mars, ang unang tumalikod sa kanya. Araw-araw ay ramdam ni Mars ang bigat ng pagpasok sa opisina, ang takot sa bawat bulong, at ang kahihiyang nilalamon siya kahit hindi siya nagkasala. Isang araw, matapos ang isa na namang pagtatalo na puno ng sisi at galit, nagpasya si Mars na lisanin ang kumpanyang minsan ay itinuring niyang pangalawang tahanan. Umalis siya hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sawang-sawa na siyang patunayan ang kanyang sarili sa lugar kung saan nahatulan na siya bago pa man makapagsalita. Umalis din si Thea, ngunit hindi na bilang kaibigan, kundi bilang isang taong hindi na kayang makibahagi sa parehong espasyo. Ang pag-alis sa kumpanya ay hindi agad nagdala ng ginhawa kay Mars. Bitbit niya ang sirang pangalan at ang takot na saan man siya magpunta. Tusunod ang parehong mga chismis. Kaya pumili siya ng bagong kumpanya, malayo, kung saan hindi na niya kailangang harapin ang lumang alaala o mga dating mukha. Nais niyang magsimula muli, hindi na muling makita ang dating mangingibig na nasangkot sa iskandalo at hindi na muling makatrabaho ang mga walang tigil na humusga sa kanya. Sa Anims, ang bagong kumpanya, hindi alam ni Mars na may ibang plano ang tadhana. Ang kanyang boss doon ay si Paulo, isang kalmadong tao, may prinsipyo, makatarungan, at hindi madaling matinag ng chismis. Sa unang araw pa lamang, nag-cruise ang kanilang landas ng hindi inaasahan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon ay sumulpot ang sorpresa, mga alaala, at matagal nang nakabaong mga tanong. Para kay Mars, muling bumalik ang mga damdaming matagal na niyang tinakasan. Samantala, nakita ni Paulo sa mga mata ni Mars ang pagod at sakit na hindi kayang takpan ng ngiti. Ngunit, hindi pa rin binitiwan ng nakaraan si Mars. Kahit sa Anims, sumunod ang mga chismis. May mga empleyadong palihim na nagbubulungan, may mga matang sinusukat siya mula ulo hanggang paa, at may mga lalaking walang hiya na nagbibitiw ng malaswang salita. Ipininta nila siya bilang isang babaeng walang prinsipyo. Ang mga sugat na ito ay muling nagpapaalala sa kanya. Hindi pa tapos ang kanyang laban. Isang araw, sa gitna ng opisina, may manggagawang naglakas loob na insultuhin si Mars ng hayagan. Ipinahiya siya sa harap ng lahat, para bang wala siyang karapatang igalang. Agad na nanlamig ang kanyang mga kamay, bumigat ang kanyang dibdib, at muling bumalik ang takot
na akala niyang naiwan na niya. Sa sandaling iyon, tumindig si Paulo. Ang kanyang tinig ay puno ng matagal na pinigilang galit laban sa kawalan ng hustisya. Matatag niyang ipinagtanggol si Mars, malinaw at walang takot na ipinahayag na bilang pinuno. Hinding-hindi niya papayagan na may sinumang mawala ng dignidad. Lalo na si Mars na malinaw niyang nakikita bilang biktima ng tsismis. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa opisina. Sa mga mata ng mga nakamasid ay lumitaw ang hiya at takot. Para kay Mars, ang ginawa ni Paulo ay hindi lamang tungkulin bilang pinuno, kundi isang makapangyarihang mensahe na may mga tao pa ring handang ipaglaban ang katotohanan. Mula sa insidenteng iyon, unti-unting nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni na Mars at Paulo. Pareho silang nakikipaglaban sa loob ng kanilang sarili, laban sa takot, galit, at mga alaala ng nakaraan. Sa bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nila ay nananatili ang mga damdaming hindi binibigkas. At sa bawat desisyon ay nakatago ang kapangyarihang baguhin ang kanilang kapalaran. Sa mundong puno ng tsismis at panlilinlang, sinusubok ang kanilang ugnayan ng katotohanan at ng tapang na harapin ito, anumang halaga ang kapalit. Ang halaga ang